Bakit sa dami-dami ng nagninegosyo pabango mga kanegosyo, bakit may mga iilan na mga brand na hanggang ngayon matatag pa rin? Tulad ng Prescripto, Focus in One at inaplayan nila to ng franchising business model. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Prescripto mga kanegosyo. Siguro familiar naman tayo sa brand na yan or pabango na yan mga kanegosyo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa mga event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo dito. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano lumaki ang negosyong Prescripto na nagsimula sa focus in one, focus lang sa pabango, at inapply nila to sa franchising business model? Kwento ko muna mga kanegosyo. Way back 2015, nag-start ako or nag-decision ako na magtayo ng sari-sari store. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Nagbo-boarding house lang ako sa Cubao, Quezon City mga kanegosyo. Kasi tubong Cavite ako mga kanegosyo. Pero pinanganak ako sa Manila. Sa Cavite lang ako lumaki. Sa Cavite na rin ako nag-elementary, nag-high school, at napagdesisyonan ko na mag-aral sa Manila. Ayan, napadpad ako sa TIP Quezon City. At doon nga mga kanegosyo, after ko graduate ng college, nag-work ako as a sales representative. Mga ilang taon din ako nag-work as a sales. Hindi masama ang pagtatrabaho mga kanegosyo, marangal po yan. Ako, ito, desisyon ko lang to sa sarili ko na gusto kong pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Kaya nag-resign ako sa pag-work ko as a sales para magtayo ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Kasi una, hindi ganun kailangan na malaking puhunan. Pangalawa, hindi ako marunong magluto. Pangatlo, sobrang daling magbukas ng sari-sari store mga kanegosyo. Yung tipong nagbukas ka ng sari-sari store ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Ganun siyang negosyo. Tsaka ang purpose ko lang talaga nun is matuto sa mundo ng pagninegosyo. Nagkataon mga kanegosyo, naitayo ko siya malapit sa school ko kung saan ako graduate. Ngayon, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi ko pa alam na may scale up pa sa level 2 business model, yung negosyo natin. Kailangan applyan ng franchising business model yan, distribution, manpower, software, licensing, platform. Isa lang sa mga yon mga kanegosyo Kasi doon ka tunay nakikita mga kanegosyo at doon tunay na lalaki ang negosyo mo. Hindi ko pa alam yung mga yan sa pagpasok ko sa mundo ng at sa pagtaha ko sa pagninegosyo, nalugi ako sa una kong negosyo, sari-sari store. Nalugian din ako ng barbecuehan, yung pangalawa kong negosyo. Hindi ko pa rin alam yung focus in one na yun, mga kanegosyo. Nalugi ako sa pangalawa kong negosyo. Sa pangatlo kong negosyong bilyaran, medyo familiar na ako na may focus in one, may community ng mayaman. Kaya kumikita ang isang negosyo, mga kanegosyo, kapag nagpo-focus in one ang isang negosyante. Bakit kamo? Ano advantage kapag nakapokus ka lang sa isa? Tulad ng prescripto, pabango lang. Una mga kanegosyo, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung binebenta mo. Pag sinabing pabango lang, wala nang mga sapatos yan, walang mga damit yan, walang mga clothing yan. Focus lang sa pabango mga kanegosyo. Tsaka, ang advantage din yan, lahat ng marketing material mo, halimbawa, tarpaulin mo sa pagninegosyo, lahat tungkol lang sa pabango, focus lang sa pabango.
Pangatlo, yung inventory mo mga kanegosyo, mas namomonitor mo ng maayos kasi nakapokus ka lang sa isa. Hindi lang sa pabango to, applicable din to sa ibang negosyo tulad ng pagkain. Pang-apat, mas namomonitor mo yung cash flow mo mga kanegosyo sa pagpasok at paglabas ng pera. Ang mahirap sa mga negosyanteng baguhan na nagninegosyo ngayon, kapag nakaranas ng pagkalugi, nag-iisip na kung anong idadagdag na produkto. Doon ka lalang malulugi mga kanegosyo. Normal lang malugi na, okay lang malugi, may lugi talaga na isang linggo, isang buwan. Ako nga, nung pandemic mga kanegosyo, 1 taon talagang lugi. Kaya nyo yun? May mga negosyante na hindi kaya yung emosyon ba na nararanasan nila sa pagkalugi araw-araw. Kaya may mga negosyante talaga na sumusuko or tumitigil na sa pagninegosyo kasi yung pressure, yung lungkot kapag walang benta, minsan hindi talaga build yung sarili nila para sa ganong bagay. May mga ganon talagang tao, hindi natin mawawala yan. Kaya mahirap talaga magnegosyo. At kasama sa pagkalugi ang pagkalugi sa pagninegosyo. Paano naman lumaki yung preskripto? After nila mag-focus in one, in-applyan nila to ng franchising business model. Doon na tunay na kumikita yung may-ari ng preskripto. Hindi na sa pagbebenta ng pabango per se. Kumikita na siya ngayon sa franchising fee. Yung magpa-franchise ng preskripto na pabango, kumita man o malugi, yung franchising fee hindi na marerepand yun. At automatic profit na yon sa may-ari ng preskripto. Focus pa rin. Ang binago lang ng may-ari ng preskripto, yung business model. In-applyan niya to ng franchising business model. Pero focus pa rin sa pabango mga kanegosyo. At doon sila tunay na kumikita. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, scale up sa level 2 business model yan, hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, sabihin mo pabango. At subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to bilang negosyante kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle. Huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.